ni Vice President Sara Duterte ang ilang hakbang ng gobyerno, kabilang na ang tungkol sa pondo ng PhilHealth at ang kakulangan ng pulis sa bansa. Narito ang aking report. Isang mensahe para sa aniyay mga kapatid na Muslim ang inilabas ni Vice President Sara Duterte sa kanyang Facebook page. Tugon niya ito sa naunang pahayag ng 6 na Muslim tribes na nangakong magbibigay ng suporta pang-seguridad sa bise kung kakailanganin niya ito. Naglahad din ng mga puna laban sa gobyerno ang vice-presidente. Sabi niya, ang Pilipinas daw ngayon ay dali-dali umanong yuyuko at susunod sa kagustuhan at pangingialam ng dayuhan gaya ng International Criminal Court. Ang Pilipinas na dapat pinamumunuan ng mga taong may malasakit at kakayanan para itaguyod ang malinis na pamahalaan at pag-unlad, pinamumunuan umano ngayon ng mga taong walang katapatan sa trabahong sinumpaan. Pinuna rin ni VP Sara ang paggamit ng pondo ng PhilHealth sa mga bagay na wala raw kinalaman sa kalusugan. Dapat daw totoong mapapangalagaan ng healthcare system ang kalusugan ng mga Pilipino. Matatanda ang naging kontrobersyal ang pagsasauli ng PhilHealth ng halos 90 billion pesos sa national government para pondohan ang unprogrammed appropriations sa ilalim ng 2024 national budget. Handa naman daw na magpaliwanag ang PhilHealth kay VP Sara kung kinakailangan. Siguro po mas maganda nga na makausap din namin siya at huwag pong mag-alala ang ating mga kababayan sapagkat patuloy pa rin po naman ang pagpapataas at pagpapalakas ng ating mga benepisyo. Pinuna rin ng Vice-Presidente ang mga mambabatas ng Kamara na imbes daw na magpasa ng makabagong batas ay nagpupumilit na sumausaw sa isyu ng iba. Partikular niyang binanggit ang usapin ng kakulungan ng pulis para sa lumalaking populasyon ng bansa. Matatanda ang binawasan ang police security ni VP Sara dahil ayon sa PNP, kailangan sila ng PNP para sa police visibility sa National Capital Region. Pinasaringan din ng BC ang mga opisyal daw ng airport sa pagsasapubliko ng video at flight details at iba pa ng mga pasahero maging menor de edad. Hininga namin na reaksyon ang Manila International Airport Authority pero wala pa silang sagot. Matatanda ang nakuna ng video ang departure ng pamilya ni VP Sara papuntang abroad kabakailan. Humingi ng tawad ang ina ng Olympic double gold medalist na si Carlos Yulo kaugnay sa kanilang tampuhan. May report si Mariz Umali. Ang message ko po sa inyo na mag-heal kayo, mag-move on. At napatawad ko na kayo long time ago po. Tigilan na po natin to. Matapos basagin ni two-time Olympic gold medalist Carlos Yulo ang kanyang katahimikan, kaugnay sa tampuhan nila ng inang si Angelica Yulo. Patawad anak. Kaloy, congratulations sa iyong tagumpay. Mahal na mahal ka namin lahat. Emosyonal na humingi ng tawad ang kanyang ina sa isang press conference. Hindi ako perpektong ina at alam ng Diyos na hindi ka din perpektong anak at walang perpektong pamilya. Ako ay isang ina na saktan dahil ang mabait na anak na pinalaki ko ng maayos at mabuting tao ay hindi na nakikinig sa mga paggabay ng magulang. Humingi rin siya ng paumanhin kaugnay sa pagpuna sa nobya ni Carlos na si Chloe San Jose. Kung mali man ang naging pagpuna ko sa nobya mo, humihingi ako ng patawad dahil nanay lang ako na nag-aalala. Sinagot din ni Ginang Yulo ang tanong kung matatanggap ba niya si Chloe. Kami na lang po ang magdi-discuss niyan sa family namin in private po. Tumanggi siyang sagutin ang mga tanong kaugnay sa sinabi ni Kaloy na nagalaw umano ng ina ang pera ng anak nang walang paalam. Wala pang sagot si Carlos sa pahayag ng ina. Habang nasa Paris, France, nagsa-sightseeing at food trip siya kasama si Chloe. Mariz Umali nagbabalita para sa GMA Integrated News. Naging emosyonal ang aktor na si Nino Mulak nang humarap sa pagdinig sa Senado kaugnay sa pang-aabuso umano sa anak niyang si Sandro Mulak. Ipinasubpina naman ang dalawang inirereklamo matapos hindi dumalo sa pagdinig. May report si Mav Gonzalez.
Hindi napigilang maiyak ng aktor na si Nino Mulak sa pagdinig ng Senado sa mga aligasyon ng sexual harassment sa entertainment industry. Masama ang loob niya sa dalawang nang abuso umano sa anak na si Sandro Mulak. Kaya talaga ako nasaktan nung kinuwento niya sa akin yung nangyari. Kasi para makita mo yung anak mo na nanginginig at hindi niya halos mahawakan yung telepono niya. Kahit sino naman sigurong ama or magulang, ganito rin ang mararamdaman. Naglabas din siya ng hinanakit sa dalawang inirereklamo ng kanyang anak na sina Jojo Nodes at Richard Cruz. Si Nones, nakatrabaho niya sa ilang proyekto. Siya po yung head writer namin at sobrang galang ko sa kanya, sobrang respeto ko sa kanya. Kaya hindi ko talaga matanggap na nagawa niya sa anak ko. Binabaliktad niya na Jojo at ni Richard yung nangyari sa mga comments nila. Kwento ni Nino, sa nakababatang kapatid, unang nagkwento si Sandro. Sinabi sa kanya noon, sinabihan daw siya ng kuya niya ay bro, sana wag mangyari sa inyo nangyari sa akin. Sa kanya kasi una sinabi ni Sandro, yun nangyari kesa sa akin. Tumaas ang blood pressure ni Nino kaya sinuspindi ang pagdinig. Hindi dumalo sa pagdinig sina Cruz at Nones. Sa kanilang letter of regret, pinaliwanag nila na hindi sila makakasagot sa paksa ng pagdinig ukol sa policies ng media companies sa sexual harassment. Hindi naman daw kasi sila regular na empleyado at consultant lang daw sa network. Meron na rin daw kasong kriminal na inihain laban sa kanila si Sandro, akusasyong mariin naman nilang itinanggi. Statements that has been stated here in this letter are unacceptable. I just would like to give a piece of advice to these two gentlemen. Huwag niyo i-preempt yung aming mga tanong. Pinasabpi na sila para dumalo sa susunod na pagdinig. Ipapasabpi na rin sana si Sandro na bigong makadalo pero walang iprinisintang medical certificate. Pero tinanggap ang paliwanag ng kanyang abogado at ng NBI. Sandro has just undergone something that has inflicted emotional and psychological trauma. So he is not in the mental and emotional state to be attending a hearing now. Mr. Sandro Mulak po ay still undergoing psychiatric evaluation po. And psychological. Ayon naman kay GMA Senior Vice President Attorney Annette Gozon Valdez, hindi regular na empleyado ng GMA Network sina Nones at Cruz, pero obligado pa rin silang sumunod sa mga polisiya ng network na nagsasagawa na ng sariling investigasyon. GMA does not condone, it also does not tolerate any acts of sexual abuse or harassment. We already submitted to the committee our code of conduct and our policies against sexual harassment and procedures against that. We immediately took jurisdiction over it as an admin case because we feel that there might be a sexual harassment case. So what we did was we immediately issued a preventive suspension order to the two being accused by Mr. Sandro Mulak. And now we are waiting for their reply because, of course, we follow the procedures of due process. We will conduct a fair and thorough investigation. Noong unang lumapit ang pamilya Mulak kay Attorney Gozon Valdez, humiling daw sila ng extreme confidentiality dahil sensitibo ang issue. Hinarap nga po ni Sanet sa akin yung, pero at nag-apologize po sila sa akin. Nag-sorry sila sa akin, kaya ko kayong patawarin pero kailangan pagbayaran niyo yung ginawa niyo. Nilinaw ng pamilya Mulak na hindi kasama ang GMA Network sa reklamo nila. Tutulungan niyo po ang hustisya, hindi po si Sandro, ang hustisya na makuha po ang hustisya. Opo. Of course, Your Honor. Ayon sa NBI, sinapina na rin nila ang dalawang inirereklamo. Inimbitahan din sa pagdinig ang iba pang media network, kabilang ang ABS-CBN, TV5 at IBC13, pati mga talent agency. Siniguro nilang meron din silang mga polisiya sa mga kaso ng sexual harassment. Mav Gonzalez, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Naghain ng panibagong plunder complaint si dating Senador Antonio Trillanes laban kina dating Pangulong Rodrigo Duterte, Senador Bongo at iba pang opisyal ng Duterte administration. Kaugnay yan ng maanumalya umanong 16 billion peso Navy frigate deal noong 2018. Kasama ring inireklamo si dating DBM Procurement Service
Head Christopher Lau, dating Navy Chief Admiral Robert Empedrad, 7 iba pa at iba pang mga sangkot na wala pang pagkakakilanlan. Panahon ng Administrasyong Aquino nang bumili ang Pilipinas ng 2 frigate o barkong pandigma. Pero nabago raw ang kontratang yan sa Administrasyong Duterte, partikular sa equipment at mga gamit sa loob ng barko. Sa isang pahayag, tinawag ni Senador Go na paulit-ulit at propaganda umano ang akusasyon. Sa investigasyon ng Senado, wala umanong nakitang anomalya. Paninira lang daw ito laban sa kanya at sa dating Pangulo. Gayunman, bukas daw siya sa hakbang para tuldukan ang aniyay kasinungalingan. Patuloy pang kinukuha ng GMA Integrated News ang panig ni dating Pangulong Duterte, Lau at Empedrad. Bayan ng Lubos sa Batangas isinailalim sa state of calamity dahil sa African swine fever. 2 pang bayan sa Batangas kumpirmadong may outbreak na rin ayon sa Agriculture Department. Pangulong Bongbong Marcos tutol sa nais ng Senado na suspindin ulit ang PUV Modernization Program. 7 beses na ito nasuspinde at minority lang daw ang tutol sa programa. Sabi naman ni Senate President Cheese Escudero, gusto lang ng Senado na tiyakin munang handa ang lahat bago ito ipatupad. PNP, dodoblehin ang puwersang nagbabantay sa mga train station sa Metro Manila. Mula Enero hanggang Hulyo, mahigit 20 krimen ang naitala sa mga istasyon ng tren sa Metro Manila. Pero posibleng mas mataas pa raw ang bilang, di lang na ire-report. Ian Cruz nagbabalita para sa GMA Integrated News. Sumabog at gumuho ang gusaling yan sa China. Nang mawala ang makapal na usok sa paligid, tumambat ang natap na patag na 2 palapag na residential building. Nagkapira-piraso ang mga bahagi nito. 3 ang napaulat na nasawi habang 1 ang nasugatan sa hinihinalang gas explosion. Isang buong kambing ang nilulon ng sawa sa Santa Ilocos Sur. Nanlumo at natakot ang may-ari ng kambing nang makita ang nakaumbok na tiyan ng sawa na may habang 4 na metro. Hinahanap daw niya noon ang kanyang 7 kambing. 6 dito ay nasa tabi ng sawa at ang 1 ay kinain na pala. Ayon sa City Environment Office, itinurn over ang sawa sa kanila at kalaunan ay iniluwari nito ang kambing dahil sa stress. Nasa 10 taong gulang na raw ang sawa na ibinalik sa gubat. Good. Humingi ng tawad si Suga ng BTS matapos madawit sa drunk driving incident. Tampok naman sa music video ng upcoming single ni K-pop superstar Hyolyn ang ilang tatak Pinoy. May report si Aubrey Carampel. Suga ng BTS nagsorry dahil sa pagmamaneho ng electric scooter ng nakainom. Ayon sa kanyang agency na Big Hit Music under K-pop firm na HYBE, nahulog si Suga sa kanyang e-scooter habang nagpa-park sa labas ng bahay niya. Saktong may dumating na pulis at napansing amoy alak siya, kaya sumailalim siya sa breathalyzer test. Ayon pa sa Big Hit, bukod sa multa, binawi rin ang driver's license ni Suga. Sari-sari store at jeepney. Tampok sa music video ng upcoming single ni K-pop superstar Hyolyn na kinunan sa Sikihor. Kapuso actor-director Sian Lim, ibinahagi ang ganda ng India sa kanyang motorcycle adventure. Aubrey Carampel nagbabalita para sa GMA Integrated News. Yan po ang State of the Nation. Para sa mas malaking misyon, ako si Maki Pulido. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, sa ngalan ni Atom Araulio, ako si Sandra Aguinaldo. Mula sa GMA Integrated News. Ang News Authority ng Pilipino. Mga kapuso, alamin ang State of the Nation. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa ating mga kapuso abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.